yung dalawang impeachment, pinatay na agad sa Committee on Justice. Opo. Insufficient in form of evidence yata, no? Yung justice. So, Sir Danilo, ano yung pananaw nyo dito, sir? Talagang dandyan talaga yung political allies. Siyempre, maraming ano dyan, maraming kongresista, si Marcos. Opo. Pero sa inyo, sir, ano yung mga observation at pananaw ninyo dito? Obvious naman na hindi masyadong pinag-isipan yung botohan at talagang nadala lang talaga sa loyalty sa kasalukuyang administrasyon. Kung talagang sincero sila sa paggampan ng kanilang trabaho bilang mga kongresista, dapat sana'y mas malaliman pa yung talakayan, yung pagsusuri, hindi yung minamadali mo yung proseso. In fact, yung tanong nga sa mga bumoto para quote-unquote patayin itong impeachment complaint laban kay Marcos Jr., binasa ba talaga nila yung complaint, pinagnilayan ba talaga nila yung grounds for impeachment? Kasi kahit yung simpleng konsepto ng command responsibility hinggil dun sa paghahanda sa budget at saka kahit dito sa flood control scandal na ito, di ba dapat kahit papano may aapuin ding responsibilidad yung mismong chief executive mo na malinaw naman talaga yung sistematikong pagnanakaw sa kabanang bayan. Oo. Yung mga bagay na yon talagang hindi natalakay at basta na lang na pinagbotohan. Siyempre yung dalawa yan sufficiency in form, sufficiency in substance. Oo. Yung usapin ng sufficiency in form mukhang pumasa naman Oo. kasi wala namang pwedeng pagdebatihan sa usapin ng forma, sa usapin ng outline, sa usapin ng forma ng pagkakasulat, sa usapin ng rigor sa research. Kasi nandiyan naman lalo na yung ikalawang complaint. Yung una, hindi mo masyadong maubos maisip bakit i-final. Pero yung pangalawa, talagang malinaw naman yung pagkakahanda roon Yung sa substance lang talaga yung nakitang questionable, pero yun na nga, hindi talaga napagnilayan ng malaliman, which is unfortunate. So, talagang parang ano, no, nagkatotoo yung parang ano natin, ano lang, advance na parang ano na baka siyempre patayin agad nila sa committee. So, ngayon sir, mararamdaman ba natin na parang yung mga tao is parang kumukontra sa naging desisyon ng Committee on Justice? Okay, magandang tanong yan. Siyempre, kailangan mo ng survey para makita yung perception ng mamamayan. Antabayanan natin kung may isasagawang ganon. Pero yung isang indicator na malapit nang mangyari, yung mga mangyayaring kilos protesta po sa komemorasyon ng People Power 1. So, alam naman natin, special working holiday. Yung February 25, ibig sabihin may pasok yung mga tao. Pero sa kabila ng pagiging working day nito, tingnan natin kung maraming lalabas sa lansangan para magprotesta. O kung hindi man lalabas sa lansangan, baka may mapandikhang pamamaraan to express yung kanilang dissatisfaction sa kasalukuyang nangyayari. So, paano yon? May dalawang impeachment na talagang sabihin na natin dinismiss na agad dyan sa Committee on Justice pa lang. So, ano yung mangyayari, sir? Siyempre, di ba, may 1-year bar rule tayo na sinusunod. Ibig sabihin, wala nang mangyayaring impeachment kay Marcos? Actually, posible pa rin kasi alam mo yung pangit yung perspektiba na total malapit na naman yung 2028 kaya na lang nating tapusin yung kanyang termino. Paano na lang yung accountability dun sa mga nangyari, lalo na kung nakikita mo na talagang may degree of culpability yung mismong chief executive. Kasi ang question dito, hindi lang yung simpleng corruption, yung simpleng pagnanakaw na maanomalya na nangyayari sa ilang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DPWH. Ang question din dito, yung paghahanda sa mismong budget na may kinalaman
yung mismong Pangulo. Kasi siya naman yung pumirma rito eh. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin niya na, ay, pumirma lang ako, di ko Oo. naman alam kung ano yung nilalaman Correct. yan. Tama. That would also reflect on his competence as a president kung yun Mm. yung magiging excuse niya. Kaya sa tingin ko, sa mga susunod na taon, until the next election rolls around, mangyayari at mangyayari pa rin po yung pag-file ng impeachment complaint. So, talagang mangyayari at mangyayari po yun. Kasi yung disillusion ng mga tao, talagang hindi mo talaga masusukat eh. Hindi po biro yun. Mm. So, yun nga, no? Sa tingin mo, sir, siyempre, na-influensyahan talaga to ng ano, ng administrasyon, na-influensyahan yung mga congressman, na-influensyahan, kaya ganun yung naging desisyon. Opo, tama po kayo. Yung impluensya kasi, hindi naman natin sinasabing may talagang concerted, organized effort para mambraso ng mga kongresista yung executive branch. Pero syempre, hanggat ikaw ay malapit sa kusina, you would get the perks of being close to the powers that be. So, posible po na yung pressure mas indirect kaysa sa direct na isinagawa. Oo. So, anong mangyayari ngayon? Ano yung chances? Kasi sabihin na natin na mayroon talagang grounds. Pero yon nga, malaking impluwensya yung administrasyon, siyempre sa mga kongresista na talagang sumuporta para i-dismiss itong impeachment. So anong chances natin para mapababa pa rin, no? Si PBBM, si Marcos. Ano yung mga chance? Okay, magandang tanong yan. Siyempre sa usapin ng immunity from suit, talagang mahihirapang mag-file ng kaso sa pamamagitan ng korte hanggat siya ang Pangulo. Pero siyempre sa kanyang pag-alis bilang Pangulo sa 2028, parang katulad din niya ng mga dating Pangulo na pwedeng masampahan din ng kaso. So yun yung isang senaryo. Pero siyempre hindi pa rin natin maiitsapwera yung posibilidad na may panibagong impeachment complaint na ipafile na naman. Kasi hindi naman yan usapin ng pagiging defeatist eh. Hindi naman po pwedeng ang maging perspektiba ng marami sa atin ay wag na tayo mag-file, matatalo rin naman, or wag na tayo mag-file, total, matatapos naman yung termino. Kasi ang hinahabol natin dito, yung accountability ng mga nasa kapangyarihan. Dapat subukan at subukan pa rin yung pagpa-file kahit na there's a big possibility na hindi po ito magpa-prosper. What happened recently was very disappointing, pero syempre tuloy pa rin yung laban para po sa makabuluhang pagbabago. So paano to posible next year na naman ulit? Iwan ko lang kung may magpa-file pa next year ulit kasi yun nga no. Ngayong kasagsagan nga ng flood control, mainit yung diskusyon sa korupsyon. Pinatay lang sa committee. Lalong-lalo na kaya sa next year na medyo malamig na ang diskusyon patungkol dito sa korupsyon sa flood control, sir? Sa tingin ko, tingnan natin kung magiging malamig na yung diskusyon sa susunod na taon. Tingin ko magpe-persist pa rin yan hanggat hindi napapanagot yung mga sangkot. Hanggat wala pang naaaresto, nakukulong, at merong final conviction talaga. Alam mo, kahit yung pork barrel scam na ilang taon na ang nakararaan, hanggang ngayon, uncertain pa rin eh. Totoo naman, may mga na-convict dun sa pork barrel scam, pero may mga nakalaya rin eh. At ngayon, nakikita natin practically the same names ng pork barrel scam nag-a-appear na naman dito sa panibagong iskandalo. Kaya alam mo, dapat na patuloy pa rin na binubusisi yung iba't ibang issue. Totoo, gaya ng nabanggit mo, pwedeng mag-die down o lumamig yung isang issue, pero kapag persistent tayo, merong magiging mainit na usapin na naman. Tandaan natin kahit yung anomalya sa health service natin,
yung mga misallocation ng pondo sa Department of Health, hindi pa rin nabubusisi ng malaliman yan. So malamang kesa sa hindi, baka isa ito sa mga hot topics sa mga susunod na buwan at taon. Oo. So, um, sigurado tayo, no, dito sa ano. Sa tingin mo, Sir, tinanong ko rin to kagabi, pero itatanong ko rin Yes. sa inyo ulit, Sir, no. Alam naman natin, malakas pa rin si Sara ngayon, eh. Meron pa rin, ano, meron Okay. pa rin puwersa laban sa mga Tama. Marcos. Pero, sa tingin nyo, Sir, sino yung pwedeng, ano, maging malakas na magiging kalaban ni Sara, just in case nga si Sara tumakbo bilang presidente? Mahirap sabihin kasi alam mo, pabago-bago talaga yung ihip ng hangin eh. Hmm. Sa ngayon, sa oposisyon, parang medyo hindi mo makita pa eh. Kasi batay sa mga pangunahing surveys, parang lumalabas na malakas talaga si Duterte. Kaya lang, tandaan natin, you cannot pick too early. Lalo na't halalan ang pinag-uusapan natin na mangyayari in 2 years time pa naman. Mas mainam na antabayan na natin yung mga survey siguro a year from na a year before the elections, and then from there mas magkakaroon tayo ng idea. So gaya ng nabanggit ninyo, totoo naman may mga nangunguna sa survey, pero napakaaga pa para magkaroon tayo ng conclusion na siya na talaga yung magwawagi. Oo. Sa tingin nyo, Sir, talagang ipursige din yung impeachment kay Vice President Sara Duterte? Kasi yan, sabi natin kanina, parang medyo may kalakasan pa rin si Sara sa sunod na eleksyon. So itong strategy na gawin, talagang ipupursige din yung impeachment para maging walang kalaban na malakas yung administrasyon sa sunod na eleksyon? Isang perspektiba yan, pero mas mainam na perspektiba po sana, kaya nag-file ng impeachment laban kay Duterte. Hindi pa usapin kung ano yung kanyang ambisyon sa politika, mas usapin pa ito ng misuse and abuse of government funds. Kasi walang malinaw na sagot tungkol sa nangyari sa more than 600 million Oo. na confidential and intelligence funds. Mm. So yung mga bagay na yon talagang magsistick pa rin sa mga tao at patuloy na tatanungin kung ano yung nangyari talaga. Kasi tandaan natin, hindi mo pwedeng sabihin na kaya nga confidential at intelligence funds kasi hindi dapat malaman ng mamamayan ito. Oo. Kasi meron namang joint memorandum circular na may protocol. In other words, kung paano mo i-account yung paggastos sa mga ito. Oo. And apparently, hindi malinaw yung accounting doon sa mga pinagkagastusan. Kaya maraming mga red flags at maraming question Oo. hinggil sa paggamit ng pondo. Mas ganun dapat yung pagtingin dito. So parang katulad din kay Marcos Jr., kung sinisingil siya sa pagkakasangkot sa korupsyon, si Duterte naman ay sinisingil sa kanyang misuse and abuse of government funds, bukod pa sa mga vague threats niya against certain government officials. Oo. So mas yon ang basis po for Oo. impeachment. Mapipilitan ba sa tingin mo, Sir, mapipilitan? Kasi tama yung sinasabi mo na hindi pwedeng pag nandyan na sa investigation, hindi pwedeng malaman kung saan napunta itong mga confidential Exactly. fund na ito. Talagang alamin at alamin. Kahit sabihin natin confidential, dapat may mga records pa rin yan. Di ba, Sir? Kahit Tama, confidential. Opo, yun po yung punto natin dito. Oo. At saka itong mga records na to, not necessarily for public viewing Oo, naman. oo. Kasi may, Kahit hindi totoo natin naman i-public, kahit sensitibo. sabihin natin confidential yan, huwag natin i-public. Pero dapat may record ka pa rin. Magsusupport sa sinasabing confidential fund. Tama po kayo. Kaya nga may mga oversight committee na fino-form para po makita kung tama ba yung paggasto sa mga ito. Apparently, yung mga bagay na to, hindi masyadong malinaw talaga yung paggamit ng mga pondo. At that's mainly the reason kung bakit hanggang ngayon persistent pa rin yung mga tanong. Hindi at saka kung papansinin mo kahit sa behavior mismo ni Sara Duterte sa ilang mga pagdinig sa Kamara,
talagang paulit-ulit yung sinasabi niya na hindi niya sasagutin yung mga tanong na ito. Which is, again, very unfortunate. Oo. Sa tingin mo, sir, medyo delikado si Sara sa impeachment ngayon? Magandang tanong po 'yan. Tandaan natin na noon nakakuha ng substantial na number ng pirma Oo. para ma-process yung impeachment complaint niya na umabot na nga sa Senado, pero yun na nga na-shoot down ng Korte Suprema. So may ganung posibilidad, lalo na mas lumalaki yung bangayan ng dalawang kampo, yung kampo ni Marcos at saka yung kampo ni Duterte. So the possibility is there. Kaya lang yun na nga, gaya ng nabanggit mo, dahil magkakaroon na ng halalan, talagang alignment na of political forces. Yung mga dating pro, nagiging anti. Yung mga dating anti, nagiging pro. Kumbaga, nagiging political butterfly na naman yung marami sa mga politiko sa kasalukuyan. So, talagang dapat nating abangan yung susunod na kabanata. Pero kung ako yung tatanungin mo, siguro yung sufficiency in form and sufficiency in substance na na pagsusuri, malamang kesa sa hindi, baka mas maging heated yung mga argumento kumpara kay Marcos Jr. Kasi tama. ito mas seryoso. Oo. Hindi naman mas seryoso, pero mas marami yung grounds na nabubusisiin ng mga kongresista sa kaso ni Duterte at least. Kasi parang maging mainit ito eh. Round 2 kasi ng impeachment to eh. Kung na-failure kami nung round 1, babawi kami ngayong round 2. Kasi na-technical lang naman eh. Na-technical sila sa Senado eh. So that's why alam na nila yung technicalities, siseryosohin na natin to. Round 2. Ayaw na nating mapaya. Ganyan ito eh. Mangyayari siguro, Sir Danilo. Tama po, magandang punto yan. So, kumbaga parang boxing match, ano? So, babawi ka sa round 2. Kaya lang yun na nga, tingnan natin kung ma-maintain nila yung numbers. Kasi this is basically a numbers game. Kasing dami pa rin ba? Kasi nagbago na yung speaker, una. Tapos, di tulad dati, mas papalapit na yung halalan. Kaya yung force trading, realignment of forces, we also have to consider that then. Kaya katulad ng iba pang publiko na interesado sa mga nangyayari, syempre aantabayanan natin yung mga susunod na kabanata. Oo, syempre mga congressman dyan, mostly, dikit clean pa rin pa kay Marcos kasi kailangan pa rin nila ng funds sa 2028, malapit-lapit na. Sir Danilo Arao, maraming salamat sir sa oras na ibigay mo dito sa amin. Thank you so much sir. Maraming salamat. Kontradayang gabi po sa inyong lahat. Okay, thank you so much. Matatabang kabombo si Sir Danilo Arao sa impeachment kay Sara.